Di tulad sa ibang bansa, hindi pwedeng kandungin ang mga bata sa sasakyan. Bawal din silang paupuin sa harapan. Kailangan may car seat kung 7 taong gulang pababa at dapat naka-seatbelt sa buong biyahe. Pero iba na nga sa Pilipinas. Sa Pasig, isang batang babaeng kandong ng kanyang magulang ang nahulog mula sa jeep na sumalpok sa isang SUV. Nakatutok si Emil Sumangil. Umilaw na ang kulay pula sa traffic light, senyales na dapat tumigil na ang mga sasakyan patungo sa C5 Road. Pero ang papasaherong jeep na paparating, nagdire-diretso pa saka sumalpok sa sports utility vehicle na nakahimpil na sa harapan. Pero bago sumalpok ang papasaherong jeep, tila umekis ang galaw nito at may nahulog mula sa harapang upuan. Ang nahulog pala ay isang 6 taong gulang na bata na kinilalang si Mary Ann Abungan na nasa kandungan ng kanyang mga magulang. Kuha ito ng CCTV ng Pasig Command Center nitong nakarang linggo, ganap na alas 9:30 ng umaga. Ayon sa responding Pasig Emergency Unit, ligtas na ang bata pero hindi pa rin daw humihilom ang mga tinamong sugat sa braso at muka. Ayon sa LTFRB, hindi tulad sa ibang bansa, walang malinaw na batas dito sa Pilipinas na nagbabawal sa pagsakay o pagkandong ng mga pasaherong menor de edad sa karapang upuan ng jeep o taxi. Sa Amerika halimbawa, bawal kandungin ang bata sa sasakyan. Ang mga 7 taong gulang pababa, dapat sa car seat nakaupo. Bawal na bawal rin ilagay ang car seat sa passenger seat sa harapan. Maigpit din ang batas laban sa hindi pagsusuot ng seatbelt. Gayunman, sabi ng LTFRB, may pananagutan pa rin daw ang operator at driver ng jeep kahit libre at walang bayad ang bata na below 7 years old. Ang sasakyan, pag kinontrata mo, binayaran mo ng fare, i-deliver ka safely dun sa destination mo. Opo. Since in between the origin and destination, nangyari yung aksidente, therefore, liable for breach of contract yung operator. Ayon sa LTFRB, magsilbing babala sa publiko ang mga insidenteng gaya nito. Hindi naman lahat can afford ng pamasahe, no? Tapos yung bata, maliliit kasi, libre naman yan talaga. Kanya lang, syempre as part of yung due diligence din naman ng mga magulang sa pag-iingat sa kanilang mga anak, sana wag nang pagsiksikan kung sa harapan man. Kasi nakita na natin yung epekto eh. Pero sa pag-ikot ng GMA News sa area pa lamang ng Elliptical Road sa Quezon City kanina, tila marami pa rin ang hindi alintana ang peligro sa pagsasakay ng bata sa harapan, lalo na kung nagmamadali. Sinasabing pinakadelikado pa naman ang passenger seat kapag nadisgrasya. Gaya na lamang ng ina na ito na nakaupo sa harapan at kandong-kandong ang anak na may bali sa paa. Dito po yung dito po yung kami nakapisto. Masikip na po sa likod kasi kanina. Natatakot din po kaso nagmamadali po ako kaya meron po rin akong trabaho po sa bahay ngayon. So pasensya na rin po. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sigurado na pong sasalang sa witness stand sa impeachment trial si Chief Justice Renato Corona at yan po ay magaganap sa darating na Martes, Mayo 22. Ang punong maestrado ang huling testigo na ihaharap ng depensa. Nakatutok si Joseph Borong live mula sa Senado. Joseph? Yes, Mike, May 22 sa Martes sa susunod na linggo ay haharap na sa Senate Impeachment Court itong si Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ito ay matapos payagan ng Senado, Mike, yung hiling ng defense panel na magkaroon sila ng pagkakataon na maihanda muna ang kanilang kliyente. Nang una kasi, Mike, ang gusto sana nitong si Senate Presiding Officer Juan Ponce Enrile ay sa Lunes agad patistuguhin itong si Corona. Pero pumayag na rin sa alaunan itong si Senator Enrile para hindi raw isipin ng depensa na ginigipit nila si Corona. Sabi ni Lead Defense Counsel Justice Serafin Cuevas ay tinataya nilang gugugol sila ng 2 araw para sa testimonya ni Corona. Sa darating na weekend, Mike, raw nila ihahanda itong si Chief Justice Corona sa inaasahang cross-examination ng prosecution at syempre yung mga tanong na manggagaling sa 23 senador. Maaring hindi na raw nila pasamahin itong si Mrs. Cristina Corona sa Martes pagpunta ni CJ Corona dito sa Senado. Tinanong natin si Cuevas, Mike, kung sa wakas ba ay ipapakita na ni Corona ang kanyang mga umunoy dollar accounts. Hindi sigurado ang sagot ni Cuevas. Ang prosecution naman, nakahanda na raw sa kanilang gagawing cross-examination. Sabi ni Lead Prosecutor Neil Tupas Jr., 4 ang pinamimilian nilang magko-cross-examination kay Corona. Ito'y kasama siya at si Private Prosecutor Mario Bautista. Aminado ang parehong kampo, yung Defense and Prosecution, na ang issue ng umunoy dollar accounts ni Corona ang pinaka dapat ipaliwanag ng punong maestrado. Narito ang mga pahayag ni Lead Prosecutor Representative Neil Tupas Jr. at Lead Defense Counsel Justice Serafin Cuevas. We expect 2-3 days
for the Chief Justice. From the very beginning, we knew na talagang siya lang naman talagang witness eh. So we are ready. We are ready to conduct cross-examination. And hopefully matapos yun during the week, which means Tuesday, Wednesday, and Thursday. Wala nang weekend muna. Baka nakakahiya nang humingi na extension sa husgado eh. Kaya masyadong apologetic na ako. It is not a matter of right anymore. It's a plea, not a demand eh. Makikita ba natin sa CJ na magbe-bear ng kanyang mga bank accounts? As in yung mga records of his bank... Magbe-bear? Magbe-bear, yes. Sabi ko sa kanya, yung talagang hindi kanya, ibigay na sa akin eh. Para walang problema. Including yung dollar account ba? Yung dollar account. Sir, bubuksan na ba? Yung dollar account, labanan yun. There will be a legal battle over that. Mike, dahil nga sa hinging continuance ng defense panel ay bukas, wala tayong pagdinig at sa Monday wala rin yan. So magbabalik na lamang ang pagdinig dito sa Senado sa Martes. Mike? Ibig sabihin, pareho pa rin ang proseso. Pwede pa rin tanungin siya nung prosekusyon. Joseph, yun ang aabangan ng marami. At sigurado, tatanungin din siya ng mga senator judge. Ganun pa rin ba ang proseso, Joseph? Mike, free for all na yan. Pero in terms of sequence, syempre, ihaharap muna ng defense. So defense muna yung magpapresenta kay Chief Justice Corona at pagkatapos nun ay pagkakataon ng prosecution na i-cross-examination. Kumbaga sila yung magtatanong dito kay Chief Justice Corona. At pagkatapos na nung parehong panel ay pagkakataon naman ng ating mga senador na tanungin itong si Chief Justice Corona sa mga bagay na gusto nilang tanungin sa punong maestrado, Mike. May narinig ka bang usap-usapan dyan sa Senado, Joseph, kung ilang araw tatagal yung pagharap ni Chief Justice Corona sa impeachment trial? Okay, ang projection, Mike, nung defense ay 2, no? Yung prosecution, 3. So, ang schedule kasi ng Senado, Mike, ay mukhang napagkasunduan nila sa caucus na tapusin yung pagdinig kay Chief Justice Corona ng May 31. So, mukhang mamimit nila yung deadline na yan. Ang projection is that 2 to 3 days yung gugugulin ng Senate Impeachment Court para marinig yung panig ni Chief Justice Corona, Mike. Maraming salamat, Joseph Morong. Nadikdik ng husto sa pagtestigo niya sa impeachment trial ang lead convener ng grupong Kaya Natin na si Harvey Ke. Pinagpapaliwanag din si Ke kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt. Kaugnay ng mga umunoy bank account document ni Chief Justice Renato Corona na idiniretso niya kay Senate President Juan Ponce Enrile. Mula sa Senado, nakatutok live si Ruth Cabal. Ruth. Dokumentong galing sa anonymous source. Yan ulit ang naging punteriya ng ilang senador nang sumalang sa witness stand. Ang isa sa mga naghain ng reklamo sa ombudsman laban kay Chief Justice Renato Corona. Were you a witness to all of these accusations that you make against the Chief Justice? No, Your Honor. You cannot even be a witness and you are foisting yourself as a complainant before the public? What kind of good governance are you trying to promote? You're acting on anonymous sources. Every time there is something that requires identification of the source, the prosecution says there is no source. Ang pinagbubuntunan ng galit ng senadora ay si Harvey Ke, lead convener ng NGO na Kaya Natin. Isa si Ke sa mga nagsampa ng reklamo laban kay Corona sa ombudsman para imbestigahan ng Chief Justice dahil raw sa umano'y ill-gotten wealth. Noong May 7, sa harap ng isang news team ng ABS-CBN, nagbigay rin si Ke sa opisina ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile ng isang envelope na naglalaman daw ng mga dokumento tungkol sa mga umano'y dollar at euro accounts ni Corona. Pero para kay Enrile, hindi ito wasto. Dapat daw sa ombudsman dinala ni Ke ang mga dokumento. I received those documents anonymously last May 3 at the mail area of our office. I felt that the Senate would be in the best position to evaluate this document and see if it can be used or not. I did not bring any television crew. In fact, they waited for me there, and I was actually surprised. I'm ordering you to show cause why you should not be cited for contempt by this impeachment court. You are trying to influence this court by bringing these documents. I did not open it, I did not read it, because I do not know what these documents are. But I felt insulted and offended. I would like to first express my sincere apologies if you felt insulted, and I did not really intend any malice. I have already issued an order to you. Inamin din ni Ke, hindi siya sigurado sa authenticity ng mga dokumento.
Ang ilang senador pinuna ang tila ilang ulit ng paglabas sa korte ng mga dokumentong galing sa anonymous o di nagpapakilalang source. Gaya ng umano'y bank documents na binigay daw ng isang di kilalang small lady kay Prosecutor Reynaldo Umali at ng mga dokumentong iniwan lang daw sa gate ng bahay ni Quezon City Representative Bolet Banal. Who is Mr. Anonymous? Since I want to ask the PNP and the AFP to issue an arrest order against him. Why is there a proliferation of Mr. Anonymous in this archipelago? And you're head of something that promotes good governance? That's your idea of good governance? You act on anonymous complaints? You don't even bother to examine for yourself using your own brains whether these complaints are fair or not? Giving those alleged documentary evidence to the Senate President when you should know full well, even as a layman, that no person is allowed to try and influence a judge in the course of the proceedings. Yet you brought with you a TV crew and you say that you were surprised that they were there. My goodness, you're asking us to ignore the mathematics of probabilities. That is why I'm angry with you. Consider yourself admonished. We have had delivery via Little Lady. We have had anonymous delivery via hanging it on the gate. I am just interested to know what new and novel way do we have for the anonymous delivery to your offices, Mr. Ke? I saw it placed in our mail area. In our office in Loyola Heights, in Barangay Loyola Heights in Quezon City. And then now you admitted that you're trying to call reporters. And you're trying to sell or you're trying to offer these documents that you presented the Senate President. Those authenticated and verified documents. Sinungaling ka. Bago si Ke, pinatawag rin bilang hostile witness ng depensa si dating Congresswoman Riza Ontiveros Barakel na isa ring complainant sa Ombudsman laban kay Corona. Did anyone at any time instruct you, advise you, convince you, or suggest to you to file the complaint before the Ombudsman? Hindi po, Your Honor. Kami pong sumulat ang nagdesisyon. Sabi ng depensa, ang mga testigong ito pinatawag raw nila para ipakitang simulat sa pool, walang basehan ang mga alegasyon laban kay Corona. Our theory is that all the evidence presented that will indicate that the Chief Justice did not disclose properties in his SALN are grossly exaggerated, unreliable, fabricated, or at the very least, Your Honor, illegal comes from an illegal source. And therefore, Your Honor, it is our theory that this evidence would not stand legal scrutiny and would not be sufficient for a conviction of the Chief Justice. Vicky, yung huling testigo nga sinala ngayon itong si Attorney Nilo Santos, isa rin siya doon sa nagsampa ng reklamo sa Ombudsman at pinadetalye lamang sa kanya yung naging basehan ng kanyang reklamo. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Ruth Cabal.